Go! Magandang araw sa ating lahat at malugod ko kayong tinatanggap sa isa na naman pong episode ng ating Usapang K, Season 3. Ito po ay ating ika-34 na episode kung saan ating pinag-uusapan ang mga espiritual na pananaw at mga kwentong kapupulutan ng aral. Sister Marisa, pwede po tayong mag-start ng ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Aming Panginoong Diyos, sa panahong ito ng Kwaresma, kami po ay nagpapasalamat at nagbibigay papuri sa iyong walang hanggang pagmamahal at patnubay at sa biyaya ng mga kababaihan na nagsisilbing haligi ng pananampalataya, pag-asa at pagmamahal. Salamat po sa kanilang natatanging papel sa ating mga buhay, sa kanilang kakayahang magbigay inspirasyon sa pamagitan ng kanilang mga sakripisyo at kabutihan. Tulad ni Maria, ating ina, na nagpakita ng walang sawang pananampalataya, at tulad ni Maria Magdalena, at ang iba pang mga kababaihan na sumunod sa yapak ni Jesus, na natiling tapat sa gitna ng pagsubok. Pagpalain po niyo ang mga kababaihan sa kanilang dakilang misyon. Gabayan po ninyo sila sa kanilang paghahanda para sa mahal na araw. Bigyan sila ng lakas at kaliwanagan ng isip upang patuloy silang maging inspirasyon at liwanag sa landas ng pananampalataya. Turuan din po niyo kaming lahat na tularan ang kanilang malasakit at katapatan at makita ang iyong presensya sa bawat kabutihan na kanilang ibinabahagi. Ang lahat na ito ay hinihiling namin kay Jesucristong aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Magandang araw muli sa ating lahat at ayan, medyo marami-rami tayo ngayong gabi dito sa ating programa. So katulad ng nabanggit ni Sister Marisa kanina na yung ating topic para sa araw na ito ay mga kababaihan ng Kwaresma. So parang post-celebration natin ng Women's Month nung nakaraang buwan. At ganun din naman ay pag-prepare natin ng celebration natin ng Semana Santa sa susunod na linggo. Yan. So bago natin simulan yung ating pakikipagkwentuhan, magpakilala muna tayo. Sige, ang ating co-host muna, Sister Marisa. Kamusta naman? Magandang araw po sa inyong lahat. So, ako po ngayon na nasa Santa Catalina sa aming provincial house. So malapit lang kami sa UST. Ayan, kanya-kanya tayo ngayon ng lugar. Ako naman nandito sa Gibraltar. Ayan, kung nakikita natin yung background, yung pong nasa likod ko, yan po yung St. Bernard Chapel or Church na binigay po para po sa mga Dominicans dito sa Gibraltar. It's under our, yung parang ministry natin. Yan natin ginagawa yung ating mga ministry. And tayo ay naatasan ng obispo na gumawa ng community. Of course, through the collaboration ng ating Dominican Province of the Philippines. Yan. At saka ng Dominican Order. Yan. And of course, isa na namang regular din natin dito sa programa. Ayan, from the UST Parish. Magandang gabi po sa inyo lahat. Si Paulo po ito. Pagsamantalang humahalili sa ating mga kasama na sila Father Dexter at si Father Den. Yes, thank nandito you. ako ngayon sa aking bahay at nakikita nyo naman, kwaresmang ang aking team. Oo nga, parang talagang sumusunod sa liturgical color. Opo, pagkatapos ng puti, green. Ayan, depende sa liturgical color. Correct. Kasama rin natin, syempre, si Father Coronel, and syempre sa RM. And of course, meron tayong mga special guests ngayong araw na ito, sapagkat pag-uusapan natin
ang mga kababaihan ng Kwaresma. Baka yung iba nagtatanong, kababaihan lang ba? Siyempre hindi, no? Lalaki at babae naman. Pero yung ating pagtutuunan lang ng pansin ngayon ay yung mga kababaihan, no? Kasi baka maubos yung oras natin kapag lahat ng mga characters ng Kwaresma ay pag-uusapan natin, no? Kaya medyo magpo-focus lang muna tayo doon sa mga kababaihan. So without further ado, no, let us welcome. Ito po ay magkapatid po sila, no, magkapatid sila. At sila ay mayroong libro na sinulat, no, mamaya siguro mas maganda sila na po yung magkwento. So, sino bang mauna? Si Andre ba o si Anton? Batiin naman natin ang ating mga tagapakinig. Hindi po, ako na lang po mauuna. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Andre Joseph B. Carabeo. Isa po akong third year medical student sa University of Perpetual Help sa Las Piñas. At gaya po ng sinabi ni Father Paul, kami po ay isang pamilyang namamanata rin ho pagka Holy Week. At nakita niyo naman po sa aking likuran ang aming mga imaheng pang Semana Santa. Yun lamang po. Thank you. Yan, mamaya siguro pag-usapan natin kung sino-sino yung mga yan, no? And then si Anton? Hello, good evening po mga kausapang K dyan. Ako nga po pala si Anton Maria Francesco Besa Carabeo. Actually, kilalang kilala ko na rin po si Father Paul. Graduate po ako ng UST. Yes, of Of course, no? si Kuya Pao. Kalala ko rin si Kuya Pao. Yan, graduate po ng UST at syempre suki tayo ng Santissimo Rosario Parish. Pero currently, I am a science teacher in the Junior High School Department of San Sebastian College, Recoletos, Manila. So, shout out na rin po sa mga students ko and co-faculty sa San Sebastian College, Recoletos, Manila. Oh, ayan mga hello, mga nakikinig diyan, no? At saka kung gusto niyo i-share yung ating link, no, pwede naman ninyong i-share, no? Tayo ay napapanood, napakikinggan sa Radyo Maria Philippines, of course. And then it is also shared sa ating Santissimo Rosario Parish page. And yan, pwede naman nating i-share, no, sa ating Facebook at ganun din sa cable, no, at saka din sa Radyo Maria. So, bakit pa natin na topic itong itong usapang ito? Ayan, siyempre, kababaihan, no, Kwaresma. Sister Marisa, ano ba naiisip nyo pagka ganitong topic? Kasi una, kung titignan natin, sa Holy Week kasi, mas highlighted ang mga kababaihan. Diba? Kasi nga, after nung trial ni Jesus, no, nagtakbuhan yung mga mga lalaki, mga disipulo niya, mga apostles. So ang highlight during yung Holy Week, ito yung mga kababaihan. Kaya I think tugman-tugma ito, tapos kaka-celebrate lang din natin ng International Women's Month. Yes, so at saka yun na nga, no? Yan, siguro si Andre, pwede nating maano yung mga nasa likod mo, no? Kasi isa sa mga inspirasyon din nitong ating programa, no? Katulad ng sinabi ni Sister, aside from the fact nagtakbuhan nga yung mga yung mga apostoles, no? Yung mga natira, yung mga kababaihan, no? Pero kapag tayo nagpo-procession sa mahal na araw, ano ba yung mga experiences ninyo ng procession? Yan, sige. Sino bang gusto mo? Si Andre or si Anton? Ikaw muna. Ayan, si Anton daw. Nagturo Si ako. Anton muna. Oo. Mas detalyado si Anton po ako. Sige. Well, if I may share, no, fathers and sisters at mga kasama dito, no, sa amin kasi sa family namin, naging panata na po namin yung pagsama sa Holy Week processions yearly. Bata pa lang kami, naglalabas na kami ng mga santo na nasimulan from our dad na ngayon na kami na yung matanda, kami na yung nag-aasikaso overall. And technically, yung pamamanatan namin na ito is something that we actually look forward to kasi alam naman natin, once a year lang naman nangyayari ang Holy Week processions. Pero, kahit once a year lang siya nangyayari, isang buong taon din yung paghahanda namin. Parang pagkatapos pa lang ng prosesyon ng Good Friday, ang next na usapan, anong plano natin for next year. Parang despite, yun nga yung binibiro sa amin noon na isang
isang taon mong pinaghandaan, isang taon mong pinag-ipunan, sa isang araw ginastos mo at napagod ka. But then again, despite of all the, many things that we really give in preparation for this, the effort, the money, the time, etc., all of this we give it, of course, in thanksgiving to, of course, to our great Lord who has, given his life out of love for humanity's sake. And it's a simple way also of giving back to whatever he's given to us. So in terms of experiences naman, siguro, yun nga, mostly gastos, pagod, effort, kasi nga everything very much into detail. Tinitignan namin yung maayos ba yung mga santo, okay ba yung mga nasa karosa, yung ilaw, the gas, the generator, the decorations. Pero hindi lang rin yun, kasi nga pati yung mga taong kasama naming namamanata, may pagkain ba, may enough ba yung water, kasi hindi lang din naman procession yung pinaghahandaan po namin, but also yung yearly pabasa namin that we hold the Saturday before Palm Sunday. So talagang it's actually a long preparation, but also a long celebration na hindi lang din siya pamamanata, but it also serves technically as a reunion for family and friends na, yun nga, minsan lang din kami sa isang taon na nagkakasama-sama ulit ng ganito. Magandang punto yun, no? Yung pamamanata, no? Hindi lang naman yung prosesyon, meron din pala yung pabasa. Di ba? Meron nga pala ng mga ganun. Sister, naalala mo ba yung sa Spain? May experience ka ba? Kasi parang I have this idea na yung ginagawa natin sa Pilipinas, no? Parang namana natin sa Spanya. Oo, kasi parang sa Sevilla tsaka sa Malaga ba? Ang usual na... The other day, we were sharing, no, isang sister namin na profess na siya, pero nag-international juniorate. So we were sharing our experiences. Meron ding silang prosesyon. Kaya lang, ang pagkakaiba, where I stayed in Valladolid, yung mga member ng konfradiya, sila yung nagproposisyon. Tapos yung mga tao, parang nandun lang sila sa gilid ng kale, nanonood o nagdadasal. Pero mga life size yung kanilang mga imahen, tapos yung magaganda. Tapos yung may mga grupo na, I remember, no, yung we started at midnight. Ito yung Procesión de Silencio. So, ibig sabihin ng tahimik, walang musika, walang banda, something like that. Very solemn. At kasi ang lamig-lamig, springtime. So merong iba doon na nakapaa, tapos naka-hood sila para hindi sila ma-recognize. On the other hand naman, meron din naman yung mga kababaihan na mga nakapaineta sila, para ring fashion show ba, pagandahan din ng... Nakabelong itim, ganun. So, syempre, kung todo yung makeup nila, yung kanilang Pero nakakaano din na yung mga tao talaga, dinadayo nila, pinupuntahan talaga nila. Kaya lang hindi sila, ang pagkakaiba doon, hindi sila sumasama doon sa prosesyon. Yes. Ngayon, doon naman sa South, na-share lang nung professor namin, sabi niya, doon sa South naman, iba naman ang way ng pagdating ng procession. Yung parang it's more on they are giving praise, no, sasabihin nila kay gwapa, kay maha, parang pag dumalabas yung mga santong ganon, yun yung kanilang sinasabi. Kasi dun sa South, medyo ang disposition ng tao doon medyo masayahin. Tapos doon naman sa Castilla y Leon, solemne naman sa kanila, very serious naman sila. So magkaiba ng way of kung paano nila ginagawa yung celebration na yun, Holy Week. Pero both parang festive talaga, no? Yes, kasi mga life size yung kanilang mga imahen, ganyan. Sa atin ba, Pao, ayan, sa Iloilo, meron tayo mga, nasa din ako sa Iloilo, kaya doon ko nakita yung parang bawat bayan, may kanya-kanyang prosesyon ng mga pasos, yung tawag natin, di ba? And I think even in Luzon, no, marami rin tayong ganyan. Pero sa Iloilo ba, ano ang experience natin dyan? Sa Iloilo kasi, yung mga poon, no, ng mga nilalabas sa procession doon pag Holy Week,
mga privately owned images ito, no? Kasi for them, may mga devotion sila dun sa santo na yun, o ito rin yung way nila para pasalamatan yung poon sa mga kahilingan na kanilang mga kahilingan na pinagbigyan sila ng Panginoon. Unlike dito sa Spain, no? Sa Spain kasi ang image kasi is owned by a community or a confraternity, no? Dito sa Pilipinas kasi medyo may pera tayo ng mga sinauna, yung mga sinaunang tao, yung mga makikaya, nagpagawa sila ng mga poon. Pero ngayon kasi medyo affordable na rin yung mga santo, kaya even those yung mga kabataan, no, nakaka-surprise, meron na rin silang sariling mga poon, no. For example, yan sila yung magkapatid na Carabello, no. Yan, Sina Andre, yan, nasa likod mo nga example yan. No, kabata-bata pa lang, meron na silang mga poon at their age. Yes, ano Pero ba yung position Andre? kasi, sige pa. Sige, Andre, ano ba ang observation niyo sa ganyan? Nung nasabi ni Pao, Well, no, na mas dumadami na yung mga may mga images or actually, yes, ganyan nga po yung trend na mas marami na pong nagkakaroon po ng santo ngayon, lalo na sa mga kabataan. I-credit na rin ho siguro natin because of the advent of the internet and social media, na dahil dito na ipapakilala yung tradisyon, yung art form, kasi most of all bukod sa art form po siya. Pero higit sa lahat, syempre po andyan po yung devotion, no? Deboto ako ng santong ito, kaya gusto ko magpagawa ng ganitong image. Mas lalo na po pag Holy Week. Ang pansin nga po namin lalo na po pag sa Holy Week procession, kung hindi po image po ng Sorrowful Mother ang gusto nilang ipagawa, female saint ang gusto nilang ipagawa, more than the minsan pa nga more than the passion scenes like the 5 sorrowful mysteries or some of the apostles. Siguro nakikita rin nila yung examples ng mga kababaihang ito, lalo na during the narrative of the passion. Pero siguro I'd like to mention na rin na kailangan pag nagpapagawa ka ng image, meron kang magandang intention palagi. As with anything naman po, ba't ka ba magpapagawa ng image? Kasi you want this to be a tool for catechism or evangelization. Gusto na magpapagawa ka ng santo para mapalapit mo ang mga tao kay Kristo. At hindi lang ikaw, hindi lang pamilya mo. Minsan ho kasi may mga times na, sabi nga po ni Kuya Paulo, no, nagiging status symbol na lang din. Before siguro, kasi nga yung mga mayayaman ang nakakapagpagawa. But now, may mga times na hindi masyadong nakikita yung worth kung bakit magpapaga. Or siguro sa excitement. Kasi may ganito ako, may pagmamalaki ako. But especially for Holy Week images, ang kailangan na matandaan with them are yung examples kung bakit sila ang nagkaroon ng privilege na ma-witness yung sacrifice and yung resurrection ni Christ dahil dito. But on the in general naman po, this is a way also of bringing the youth into the church, no? Because there is an appreciation for the treasures of the church, no? Especially the traditions, the colorful traditions, and the how do you call this, yung art form po na kapag hindi po kasi ito na preserve, mawawala. So yun po ang pinaka parang gist po ng mga magsasanto, most especially po pagdating sa Holy Week, no? While maganda siya, kailangan hindi lang panlabas siya nagpapaganda, kundi pati yung kalooban din po natin. Oo, napakahalaga nung siguro, no, yung education din at saka catechism. I remember may isang diocese, I think it's Kalibo yata yun, na meron silang parang recollection or may seminar sila sa lahat ng mga
kamarero, no? Kung paano yung tamang pagkakamarero, paano yung tamang spirituality, no? Siguro na masasabi natin when it comes to taking care of religious images, no? Kasi yun nga, culturally siguro meron tayong ganong mentality na ay ito ay katulad sinasabi ni sister, no, yung sa Spain may confraternity, no, may grupo. So pagdating sa atin parang ganun din, may grupo. I remember yung isang classmate ko nga taga Bulacan na pare, kinikwento niya, natuwa kasi siya nung nag-attend siya ng posisyon namin ng Immaculada Concepcion. Lahat daw ng tao sumasama. Kasi sa kanila, parang makikita mo kung sino lang yung ermano, ermana halimbawa kasi may sariling kulay ng kandila. Lahat green. So parang doon pa lang sa gamit ng kandila, alam mo na ito grupo to nito. Itong isa naman red, gano'n. Itong isa, kung ano man. No? Pero of course, no, we do have those kinds of things. Kasi syempre, kailangan talaga ng grupo para mag-alaga, no, nung particular image. So kaya lang kung minsan siguro parang yung nai-convey na message is hindi open for all pero exclusive. Pero yun nga, since dumadami na yung mga meron, no, it's becoming more accessible, no, to people, I think. So sige, baka pwede na nating puntahan yung pinaka-main topic. Kung ang haba ng ating introduction, di ba? Naka 25 minutes na kagad tayo. Wala pa yung main topic. So, isa sa mga very interesting kasi kapag ka-umattend ka ng mga procession pag-holy, ang daming yung mga pasos ba ang tawag natin? Ano ba usual na tawag natin? Yung mga karosa, di ba? Ng mga poon, mga santo. And traditionally, kapag ka pumunta ka sa mga, naka-attend ako minsan sa San Joaquin, sa Iloilo, kitang-kita mo yung image na luma, ibig sabihin matagal na nilang ginagamit, at saka yung mga bagong addition. Yan. So yung mga luma, basically mga poon ni Jesus yan, di ba? Yung mga ano yun, yung sa pillar, no? Yung scourging at the pillar, gapos, yan. Mostly Tapos, mga 5 sorrowful mysteries po ang yun, mga luma. yung si Jesus na may angel, anong tawag mo doon? Yung nagdarasal siya? Agony in the Garden po. Yun, Agony Agony in the Garden, no? Pag may ganyan, alam mong lumang image yan. At saka syempre yung Mater Dolorosa at yung Santo Enchero na. Yan, no? Pero before ng Blessed Mother, ano-ano bang mga images pa ng mga female images ang mga nakikita natin? Sige, Andre. Magdalena. Ayan. So, yan. Magdalena, Siyempre, katulad yan. Yan, yung isa, yung nasa yan, likod si ni Andre, Magdalena may po kwento. nandito po May magandang sa kwento ka right dyan, side Andre, ko. di ba? Yes po, actually this image po is na nandito is actually are supposed to be gift to Father Joel Ador, who used to be a Dominican. So nung lumabas po siya sa order, naging part po siya ng Archdiocese of Manila, and later po nung naging Diocese of Parañaque, napabilang din po siya dito. So long story short po, kasi kaya po namin kilala si Father Joel is siya po yung nagbinyag po sa akin nung bata, nung baby po ako. And then we reconnected not so long ago before he passed away last year. And during one of our conversations, itong image po ni Mary Magdalene, ni-request niya po sa amin. Kasi gusto niya pong ilabas dito sa parish where he's staying. Kasi wala pang ganitong image sa parish nila. So, anong nangyari, pinapagawa po namin, but habang pinapagawa po namin, namatay po si Father. So, sa ngayon po, kami po ang nangangalaga po ng pinaka-image niya. But to add po sa ilang images po ng female saints ang lumalabas, ang napansin ko pong trend kasi is kapag yung mga lumang images, it's basically the three Mary. So na-mention na po ni Sister Marisa si Mary Magdalene. Yan. Especially po sa Dominican family, she has a very special role and patronage, no? Mary Magdalene, and then you have si Maria Cleofe or Jacobe. So si Mary, the wife of Cleophas, based on the Gospel of Saint John. And she's also the mother of James the Less. Since siya rin po yung sinasabi nilang the Virgin Mary sister or her cousin, since according to tradition then her son James and Jude were cousins of our Lord. And then andyan din po si Maria Salome, who is the mother of James
the Great, and John the Evangelist, who is also here, na minsan napagkakamalan pong babae si Saint John kasi wala po siyang balbas sa mga apostles. So yung tatlong po yun, and they're collectively known as the Tres Marias. Since sila yung three Marys then na dumalaw sa tomb ni Jesus on Easter morning. And while si Magdalene po is very prominent with her perfume bottle as her iconography, and in old depictions like this one, kahawak niya yung hair niya since before she was conflated with other characters. Then si Maria Salome and Cleofe, meron silang interchangeable na symbols. Merong may hawak na censer since uso po yung pagsusuob ng bangkay noon. Kasi the incense is used to a part of the embalming process. And yung walis, may nakapagsabi po na yung walis po kasi is a uniquely Filipino symbol since dito po lilinis po tayo ng mga puntod ng ating mga mahal sa buhay. Kaya may mga images po na may hawak na walis. And then meron ding image ni Saint Veronica. We all know that according to tradition na pious woman wiped the face of Jesus while going to Calvary. So this is the sixth station sa traditional way of the cross. And according to some church historians, may nakapagsabi rin that Saint Veronica is also identified with the woman with the hemorrhage po in the Gospels. So, and kung napapanood niyo rin ho yung The Chosen, yung hemorrhaging woman din po, Veronica po ang name niya. So, abangan po natin sa next season kung ibibigay po sa kanya yung role ng pagpupunas sa face ni Jesus. And then, lately, napansin ko rin po nung mga early 2000s kasi po may awareness na po on the scripture and yung tinatawag na Roman martyrology. May iba pa pong saints na mga sinasama. Although, hindi sila tahasang mentioned sa scriptures. So before merong even before that, sinasama na yung si Saint Martha kasi before she was believed to be one with Mary of Bethany na sister ni Magdalene. So sinasama rin po siya doon. And then andiyan si Joanna, the wife of Herod Steward Chusa, isa rin sa mga financiers ni Jesus. And of course, Mary of Bethany na which was made clear na magkaibang person sila ni Magdalene. So yung 70 yan yung apart from the Blessed Mother yung sinasama po sa mga procession so far. I think si Anton may have something to add po ata. Ton? Sige, Anton. Ano ba ang... May dagdag na santo? May dagdag na information? The info yan. Pag may okay. Actually, no. Although, yun yung lahat na sabi naman kung sino yung mga women present in the Passion. And also the ones that we usually see in the processions in the Philippines. Actually, although as mentioned nga kanina ni Kuya, yung paglabas ng images ni Joan, the wife of Herod Steward na si Chusa, just only started joining in recent years, like in the early 2000s. Pero if you look carefully, especially in the resurrection account of Luke, si Joanna, is one of the women who went to the tomb early morning of that Sunday. So, kaya nga, she's also given the title Joanna the Mirror Bearer, if I remember it right. So, that's one of the things na kaya rin naisama din recently in recent procession si Joanna, wife of Chusa. In addition also, the importance yun nga, hindi man po explicitly na mentioned yung Sisters of Bethany if they were really present in the Passion. Pero yung mga accounts, yung mga gospel accounts na related to them are also very much connected to the Paschal story. Like in the case of, let's say for example, si Martha, it was to Martha that Jesus told to her that I am the resurrection and the life. During the time that, Martha was pleading for Jesus to raise her brother up. And Mary, on the other hand, as we all know, siya naman daw yung sinasabing nag-anoint kay Jesus ng very expensive nard some days before he was, arrested. And
yun yung time na sinabi ni Jesus na yung pag-anoint sa kanya is just a preparation for what is yet to come. Na 'di ba nga yun din yung story kung saan nagalit si Judas na bakit binubuhusan mo ng mamahaling pabango, dapat binigay na lang sa mahirap, etc., etc., etc. But yun nga, also it was technically, a sign of preparation of, Christ's eventual death and then, burial into the tomb. So I think these are just some of the additionals that I could think of right now regarding them. Ayun po. Thank you, Anton. Sister, ikaw, mayroon kang comment o tanong sa mga nabanggit nila kanina? Very interesting kasi, Father. Oo, di ba? Siyempre, alam naman na if you look at the scripture, andun na yung mga very concrete yung mga pangalan ng mga kababaihan na yon, no? As mentioned by the brothers. Pero meron siyempre mga ibang mga kababaihan na they are unknown, no? Yung na hindi nakapangalan. Pero we can say na they are still followers of Jesus, no? Na hindi na na-mention. Pero I'm very sure these women are those who welcome Jesus in their homes, who financially supported this ministry, who were avid listeners of Jesus, no? So marami pang mga kababaihan, no, na hindi nga lang na mention ang pangalan. Nababanggit sa scripture. Yeah. Siguro kung nabanggit sila, no? Marami na namang idadagdag. Sige, Andre. Father, haba yung line-up pagka ganyan. Pero may point po doon si Sister kasi nga sabi nga po sa Gospel ni St. Luke chapter 23 na a great crowd of people followed him, including some women. So ito po yung account ng meeting the women of Jerusalem. Yung sinabihan ni Jesus na do not weep for me but weep for yourselves and for your children. Kumbaga, pinapaalahanan ni Jesus na may mas importante pang bagay na kailangan pang iyakan kaysa sa pinagdadaanan ko. So, something like that, no? And tama si Sister, no? Kasi napapansin din po natin, especially in the Gospel of St. Luke, marami rin kababaihan din po ang minention na pinagaling din ni Jesus. And most especially the role of the Blessed Mother in all of this. Since sa procession nga po, she's given the place of honor of being the last image in the procession. Since I will quote Mr. Michael de los Reyes from his book Procession, Paghahanda at Pagdiriwang, na she takes the place of honor because she followed Jesus first. And because of her following Jesus first, syempre, she will give way to the mission of her son, which is presented in the procession as the Lord's plan of salvation. Kumbaga, she silently follows, no, the will of the Lord. And going back to the scripture nga po na yung assent of her obedience na be it done unto me according to your word, kahit masakit po yan. So as presented din po sa yung makita natin yung images ng Blessed Mother na may heart with 1 or 7 daggers as prophesied by Simeon, no? Yun po. Yan. Pao, meron ka bang tanong? Or may tanong ba sa ating, may greetings ba sa ating Facebook? May greetings sa atin si si Syra Jean Espinida, no? Syra. Sabi niya, hello po mga kalakbay. Yeah, magandang umaga, magandang araw sa iyo, Miss Syra, no? So may question tayo dito dalawa, no? Yung isa kasi, ano yung recently, no, na nilabas sa Vatican, no, sa St. Peter's Basilica, yung sinasabi na Holy Face. Ito ba ang birang ni St. Veronica, no? At yung pangalawang question is, aside from mga nabanggit nyo kanina na mga kababaihan na sumasama sa Holy Week procession, no, tama ba na may sumasama pa bang iba maliban sa kanila? For example, yung tinatawag nilang Santa Potina at saka si Claudia, no, na asawa ni Pontius Pilate. Yun po ang ating butt-in questions. Sige, sino ba ang gustong sumagot niyan? Yung sa veil, parang may nabasa ko recently, I think it's always being exposed doon sa side na kung nasaan yung image ni
Veronica sa Vatican, di ba? Doon sa may parang balcony, pinapakita yung veil. But then I saw an article na, di ba, nung pinunas yung mukha, naging tatlo. Tama ba? So, yung dalawa, parang nasa Spain, tama ba? Yung dalawang parang mukhang ganon. Yung Sudarim of Oviedo po ata yun, Father. Yung parang Oo. yung headpiece ng shroud po na according to the Gospel of Saint John, yan po yung hiwalay po na nakatiklop na piece na linen dun sa tomb ni Jesus. So yun daw, according to tradition, yun daw po yun, no? Siguro for the question po, the first question, kaya siguro kay Anton ako magpapatulong sa second question. Yes, yung ano po, yung first question is veil po ni Veronica po yung inilalabas po tuwing 5th Sunday of Lent sa St. Peter's Basilica. So, matagal na po yung relic na yan in their possession, which was believed na it was also brought there by Veronica herself. And meron pa nga pong kwento sa Golden Legend na iniharap pa ata ito kay Emperor Tiberius because he heard about Jesus and he wanted to meet him, but if I remember correctly, parang pinakita na lang din ni Veronica sa kanya to, or may somebody who inherited the veil and dinala po yun sa Rome. But apart from this, yun, kaya po nandiyan na po siya sa Rome at this present time. So, with regard to the second question, tama po na hindi lang po sila yung mga na-mention po namin kababaihan na dapat isama sa procession. Pero kasi, there should be limits, no, on who could go out solo or solitaryo presented as a saint, because according to the canon law, only those who are approved by the church worthy of veneration or who have a cultus or devotion, no, could be the ones who could be venerated as a saint. So may saint yung title, may halo sa ulo, dressed as a saint. With regard to Saint Pothina po kasi, which according to the old Roman martyrology identifies her with the Samaritan woman, no, of at the well. That's why inilalabas po siya. Parang hindi po kasi ako personally while may makilala po ako may images ni Santa Pothina, mas important po sa akin kung mas kasama niya po si Christ doon sa scene, kasi po pwede po kasi tayo maglabas ng Lenten Gospels pag Holy Week if it is deemed pastoral na isama po sila sa posisyon. So in her case, ako, personally, I would rather see her with Christ po than as a solitary figure, since this is the moment that Christ revealed himself to her as the Son of God, no, and as the Messiah. And then si Claudia Procula naman po, according to what I've read online, she's venerated as a saint in the Orthodox Church. And even along with her husband Pontius Pilate, kasi po according to the Orthodox daw po, hindi daw po dahil sa kanila hindi po magkakaroon ng salvation. Pero syempre po, while we keep things cordial with our Orthodox brothers and sisters, it is important to remember na in the Catholic Church po, we don't recognize these people as saints. And we should really stick to with what canon law says, para hindi naman po maging borderline or outright idolatry na naman po. Yes, we recognize their roles, no? Kasi I'm sure each person has a part to play in the Passion, pero wag po natin masyadong i-overemphasize it by even canonizing them automatically, if I may say. Kasi it would lead people to confusion na okay, si ganito santo pala to, ganito ganyan. Best case po dyan is si Simon of Cyrene. Saint daw po siya, pero he's never had a formal either feast day or mentioning the old martyrology. So ako caution lang po for bringing out their images. Yan, si Anton, I think he has also an input po for that.
Ayun, just in addition lang rin po, actually, some of the other known characters na related sa Passion are in a way much venerated by our Orthodox brothers. Yun nga, one of the best examples include nga si Claudia, and even actually Simon of Cyrene is, I think, venerated also by our Orthodox brothers and sisters, and including some of the other women who were also mentioned in the Gospels, like yun nga, si Putina, who was said to be the Samaritan woman, and even Susanna, who was said to be one of the women who followed Jesus according to the account of St. Luke chapter 8. And even the mother of John Mark, the evangelist, Mary, who is also called na, yung sinasabi naman nila, siya daw yung may-ari ng bahay kung saan daw nag-Last Supper si Jesus. Now, these people have actually more of a cultus or following within the Orthodox Church, as far as I could recall. But in addition also to the first, question that was asked earlier regarding the veil of Veronica, yan yung isa sa mga masasabing number one proofs or evidences na totoo daw talaga si Lord and that the passion really happened. Now, the question earlier was floated na paano naging tatlo, bakit isa? One of the funny and practical, reasons they say, kasi nakatupi daw yung belo, nung pagkapunas, Naging tatlo. pagkabuklat, naging tatlo. That's yung sinasabi nila, one of the reasonings. But then there are also some stories that would say na the origin of having three faces imprinted on the veil is a very Filipino tradition also. Because if you would check other, depictions of Saint Veronica, dito lang sa Pilipinas ang mostly tatlo ang nakikita imprinted on the veil. And dun sa ibang bansa nga, usually isa lang. Although there is not even, hard, evidence or research that totally says na ano ba yung meaning ng tatlo? Well, siguro kahit pwede nating bigyan of how we would believe it, kaya siguro tatlo because number one, the idea of the Trinity, alam naman natin that the number 3 is also a very important number to the faith, na even in scriptures maraming meaning ang tatlo. So, yun po. But also regarding about the veil, there is also a pious tradition na sinasabi that after the Passion, I think probably Black Saturday, dinalaw daw ni Saint Veronica si Mama Mary at dun niya nilahad yung veil with the face of Jesus. Now, this depiction or this story is immortalized in a number of paintings which you can check online. Madaming paintings of Veronica showing the veil to the Blessed Mother. But here in the Philippines, in one of the towns in Laguna called Paete, meron silang tradition na salubong. Yes. And the carving capital of the Philippines, they have this tradition, salubong. Well, commonly, di ba, naisip natin kapag salubong, it's the encounter between the risen Lord and the rejoicing Blessed Mother. But in Paete, they have a different type of salubong. At tatlo po ang salubong sila, which they do every Holy Wednesday. The first one is an encounter between the Sorrowful Mother and Christ carrying his cross, wherein actually they use mechanisms para magmukhang hinahawakan ni Mama Mary yung mukha ni Jesus. And the same thing also goes in the second station, in the second salubong, wherein Jesus naman meets Veronica. Yung image naman ni Veronica parang nagkukunwaring pinupunasan, may mechanism sila na kinukunwaring pinupunasan si Jesus. And then the very last, salubong is of this event that I was mentioning earlier, na magkakasalubong si Mama Mary tsaka si Veronica na inilalahad yung veil. And there are also a lot of videos that you can check up online na it starts out with Saint Veronica with her clasped hands, and then eventually with the mechanism slowly mag-unfold na makita yung tatlong mukha dun sa veil. So ayun, very much actually with all of the stories that we have mentioned and even in the salubong, talagang ang laki talaga ng role ng mga kababaihan sa Passion ni Jesus. Kaya nga, it's very fun. I've been reading some time ago, bakit daw kaya sa babae unang binalita ang resurrection? Ayoko maka-offend, pero this is what, people would usually say. Kasi ang mga babae, machismis, maboka. So kapag pinakita ni Lord na buhay siya, mabilis nakakalat kagad yung balita. But, I mean, I'm not in any way offending people, but yun yung idea kasi nila that if, the good news of the resurrection was first told to the women, mas mabilis daw nakakalat yung balita.
I mean, so makita natin from the beginning of the Christ public ministry up until to the passion and hanggang sa resurrection, talagang the technically the life of Jesus was really surrounded by, women and women followers. And I think that's why malaki rin ang role na piniplay ng mga kababaihan, lalo na sa simbahan natin. Tama. Sister, ano masasabi mo doon? Chismosa daw yung mga babae. Di ba? Magdalene is our, di ba? Patroness ng order. Oo. Minimum words that a woman can utter 20,000. Samantalang ang men, 7,000. Kita mo, scientific pala yun. 20,000 ng mga babae. 7,000 lang ang lalaki. Oo, ayan. So talagang makikita natin no na I think it's really male and female naman, no? Kaya lang kasi kung minsan pagdating sa pagkakasulat sa Biblia, syempre puro mga kalalakihan, no? Pero hindi natin may pagkakaila yung kahalagahan, no, o role ng kababaihan, hindi lang sa Kwaresma kundi sa simbahan natin even until now. Yun yung second part ng ating program, hindi natin 10 minutes na lang. Sige, 10 minutes na lang, sister. Sige. Kasi in addition to that, dahil nga yung bakit yung mga kababaihan ang nandun sa Kwaresma. Kasi yung mga lalaki, sila yung huhulihin. Yung mga babae, no, hindi nila hinuhuli. Kaya yung mga babae, malakas ang loob nila na lumabas. Yun. Maganda advantage pala yun, no? Kaya pala sila yung mga nasa labas. Yan, no, magandang punto. Nabanggit lang ni Father Coronel, ayan, no, bilang dagdag doon sa punto, no, na kung saan yung mga kababaihan ay may role sa simbahan, no. Sa ngayon daw, sabi niya, itinalaga ni Pope Francis si Sister Simona Brambilla, isang madre na ipinanganak sa Italia mula sa mga Consolata Missionary bilang prefect of the Dicastery for Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na isang babae ang magtataglay ng isang posisyong pamumuno sa isang malaking opisina ng Vatican. So, I think even with the synod and synodality, makikita natin doon na more and more, hindi lang mga kababaihan, bagkus mga ibang sektor din ng lipunan ay iniimbitahan na rin, no, ng simbahan upang magbigay ng kanilang mga opinyon, ng kanilang mga ideas, or how can we become a church sa panahon natin ngayon. Ayan. Pao, meron pa bang mga questions or mga greetings tayo? Wala ka naman po. Wala naman. Father, okay lang po ba mag-shoutout lang, no? Kasi si mami namin nanonood ngayon, kaya gusto ko lang batiin. Hello po, mami. Si Dr. Arlene Besa. Actually, nasa Korea po sila ngayon at babalik lang po sila in time for the Holy Week. Kasi nga makakabalik naman sila. Opo, ang kasama niya yung youngest sister namin who actually is who celebrated her birthday last week, March 26, and yung trip na yun is both a graduation gift and a birthday gift para sa kanya. So parang me time nilang magmami, ayun po. Maganda yan. Sige. And alam niyo po mga kalakbay, yan sina Andre nga at saka si Anton. Nabanggit ko kanina may libro. May sample ba kayo ng libro? It's about the characters of Quaresma, tama ba? Oo, can you tell us something about the book, or kung meron kayo sa ba available yung libro? Ano inspiration ng libro? Yeah. Actually, ang libro po is entitled Dissipet Tenebras, which when translated in English is Dispelling the Darkness. So, it's a compilation po ng mga reflections po on Holy Week images, which was inspired by the COVID lockdown kasi walang mga prosesyon, di po kayo makalabas. So, online reflection and reminiscing ng mga posisyon. But I wanted this, yan, hawak ni Anton yung sample po ng libro ko. It's filled with colorful pictures of Holy Week images, so the saints and the scenes in the Passion of Christ. May kasamang reading, scriptures, and reflections po. And most of the pictures po are by Anton. And several of our friends, si Gab Victorino, who else? My friend Alfred Villanueva, si Angelo Mangahas, and
meron pa. Basta, it's a very wonderful companion for the Lenten season, lalo na po sa mga hindi po nakakapagpunta ng mga prosesyon. It's a daily companion that you could start reading from Ash Wednesday all the way to Good Friday, so you could relive the tradition po of the Holy Week and be transformed by the Passion of the Christ. And siguro sa sharing, no, nung sinusulat ko po yung mga reflections, medyo nahirapan po ako doon sa last part, since sa last part ng mga prosesyon, doon po yung mga kababaihan nakalagay, since sila po yung mga nakipaglibing. So, hindi po naging on time yung reflections ko po noon. I had to write it later after yung Holy Week of 2021 kasi yan. And featured ko po dyan ang antique ivory image of the Mater Santo Domingo Dolorosa ba from yan? Santo Domingo Church. Yes, Yes. Opo. Yun po. So, I hope you could get a copy. It's available in all St. Paul's branches and in the following churches. Sa Santo Domingo Church, meron po niyan. Sa National Shrine of and later and now and recently proclaimed minor basilica of Mary Help of Christians in Parañaque, the Cathedral Parish of St. Andrew also in Parañaque City, Shrine of Nuestra Señora del Buen Suceso, and meron din po sa Mater Dei Bookstore sa Malolos Cathedral sa Bulacan, and I think sa Calerwega meron pa rin pong mga stock po doon. And hope makabili po kayo. Yan. Yan, maraming salamat. Hindi lang po namin kapatid yan, but we hope you would enjoy it po. Yan. Naku, sana sa UST sa Santissimo Rosario, wala ba tayo sa bookstore, Pao? Kumuha na rin kayo. Magkakaroon na po tayo niyan. Bukas na bukas. Oo. Maganda yan kasi katulad ng sinabi nga ni Andre, yung hindi nabibigyan ng pagkakataong sumama sa prosesyon, lalo na siguro yung mga kababayan nating nasa abroad, nasa mga bansang hindi pwedeng i-practice yung faith. Hindi ko lang alam kung pwede magdala ng libro, pero I mean, yung mga ganong lugar, no, na mamimiss nila yung mga ganitong celebrations, it's a good parang participation nila at the same time, marami silang matututunan doon. No? So, no, ang bilis ng oras, parang 3 minutes na lang. So, dito na tayo sa ating mga closing words, final words na maaring pwedeng i-take away na rin natin para sa ating mga kamanlalakbay, no? So, usually yung ating pong last word ay nagsisimula sa letter K, yan. Pero kung wala kayong maisip, okay lang naman. Parang final message natin sa ating mga kababayan na nakikinig, mga kalakbay natin na nakikinig, parang ano na rin nila to, no? Parang pabaon na rin para sa Holy Week. Yan, sige. So bago ang lahat, salamat sa ating guest, no, kay Andre at saka kay Anton Carabello. At syempre kay Pao. No, kahit na napakaiksi ng oras ng pag-imbita ay umuo kaagad sila. So maraming salamat sa inyo. Sige, sino ba ang mauna? Si Sister mamaya. Second to the last ka na, Sister, bago ako. Yan, mauna muna sila. Yung ating guest na muna. Sige, sino bang mauna? Pao, tapos yung dalawang magkapatid? Sige, ako muna. Ang huling word ko siguro para sa ating episode ngayon ay kalakasan, no? Masasabi ko kalakasan kasi ang mga kababaihan, bukod sa malakas ang loob nila, kaya nilang i-tolerate lahat ng bagay, no? Yung masakit, yung patience and all. Pansin ko lang din kasi bukod sa kanila, yung sa mga Holy Week characters natin, yung mga santo natin, no? From ancient times until siguro yung mga contemporaries, pansin ko yung mga nakakatanggap ng sugat ni Jesus, mga karamihan, babae, no, yung stigmata na sinasabi natin. Napapaisip ako minsan, bakit kaya? Ba't puro babae yung nabibigyan ni Lord ng stigmata? Naisip ko, kasi yung mga babae malakas, no? Kaya nilang tiisin yung sakit, no? Ito yung napapansin ko rin sa mother ko, pag meron siyang mga problema sa buhay, tahimik lang siya, hindi siya masyado mabukas. So sabi ko, kaya ng babaeng manahimik, no? Despite the fact na ang laki-laki na ng problema, ang dami ng mga nangyayari, tahimik pa rin siya, no? So yun ang aking take for this episode, no? Kalakasan. Next, yan. Sige, sina Anton or si Andre? Siguro, Father, ako na po mauna at Sige, Father, si Anton po muna para
i-relate ko dun sa sinabi ni Kuya Pao na yung mga babae, dahil sa kalakasan nila, kaya nilang maging tahimik or to put all these things in her heart, parang ang mahal na ina. So with that, I could actually give two keywords. Number one is kahinahunan, yung pagiging mahinahon ng mga babae on how they can be able yun nga, to stay calm in the midst of all pains and sorrows. Actually, to highlight pa rin on the idea of the women in the passion, most images are depicted, lalo na sa Dolorosa, as calmed sadness. Hindi siya yung parang yung hysterical na iyak ang itsura ng mga sorrowful mother, pero yung talagang makita mong payapa, na kahit umiiyak parang payapang-payapa yung muka. So, bakit kaya sila mahinahon? Probably because of the next keyword, which is kapahingahan. Like in the gospel account in Luke, kung saan pinagalitan ni Marta si Maria na nakikinig kay Jesus, siguro dapat maging tulad tayo ng mga kababaihan na hanapin ang kapahingahan kay Jesus. Because once we find our rest in Jesus, then probably we can be able to stay calm in the midst of all of the trials of this life, in the midst of all the sorrows and the daggers that we shall be encountering. So two words, kahinahunan and kapahingahan. Yan, thank you very much, Anton. Now, kay Andre naman. Yeah. So siguro in relation po sa sinabi po ni Kuya Paolo and ni Anton, the word that I would na sana baunin ng mga kalakbay po natin ay katatagan. Katatagan na pinakita na pinakita ng mga kababaihang ito, lalo na sa panahong kailangan sila ni Kristo. And ako, I would like to say na hindi po coincidence na Women's Month happens during Easter, kung saan nagiging highlight po yung mga pasensya na po sa mga aso po namin. Nagpapaalam na rin sila. Yun po, yung katatagan nila na kanilang pinakita na despite everything na pwedeng mangyari sa kanila, and especially during that period, because iba yung tingin sa mga babae ng mga panahong iyon since they were very patriarchal. And I always say that the women who stood by the cross were awarded the privilege of first seeing the risen Christ, since sila lang yung tanging umalalay at umagapay kay Kristo hanggang sa kanyang huling hininga. Despite si Saint John being the only apostle there, but credits to them na sila yung talagang they're the ones who na naglakas ng loob na ipakita ang kanilang paninindigan na si Jesucristo ay ang anak ng Diyos at ang manlulubos ng mundo, no? And itong katatagan at paninindigan na rin ito ang kanilang ibinahagi sa lahat noong muling nabuhay ang ating Panginoon. And kahit may mga bash, noon pa man po may mga bashers na kahit binabash po sila ng mga tao, it did not deter them from proclaiming the resurrection. So, sa akin po, sa tuwing aalalahanin po natin or kung magdadasal po tayo sa mga banal na kababaihang ito, ipagdasal din po natin na magkaroon po tayo ng katatagan. Thank you, Andre. And pasensya na po, sister, nagparamdam ang mga aso ni Amang Santo okay lang yan, problema, nagpapaalam din sila. Sister Marisa! Naman ay kaliwanagan ng kaisipan sa oras ng kapigatian, kalungkutan, karamdaman at iba pang mga kadramahan. Ang daming K? Ibig sabihin po, kaliwanagan ng isip, no? Kahit na nakikita natin parang wala ng pag-asa, mahirap, pero we should always think positive, no? So merong kaliwanagan ng pag-isip. Yan, thank you very much. Ako naman, siguro yung akin ay katapatan, no? Dahil sila ay nanatiling tapat, no? Hanggang sa pinakahuli. Yan. So, muli, maraming salamat po sa ating mga kalakbay. Father Coronel, nandito pa. And of course, sa RM, kay Pao, kay Anton, kay Ande, at kay Sister Marisa. Kay Father Dexter, hello. Kung nasaan ka man, sana next time nandito ka na kay Brother Den. So, muli, maraming salamat at magkita-kitang tayong muli sa susunod na edisyon ng Usapang K.